mangyayari to sa buong buhay ko. Ito na ba talaga yon? Makikita ko na ang pinaka-idol ko sa buong buhay ko, si Dr. Jose Rizal. Christina, kalma lang. Christina, kalma lang. Ako na po? Sige po. Magandang araw po! Sobrang idol ko po kayo, Dr. Jose Rizal. Pwede po bang payakap? Maraming salamat po. Ako po si Maya Cristina D. Lapira. Sa Danulupihan, Bataan pa po ako. Dumayo po ako dito sa Calamba, Laguna para lang po makita kayo. Hindi ko na po papalagpasin yung pagkakataong ito. 21 years old na po ako at kasalukuyan po ako nag-aaral sa Bataan Peninsula State University. Alam niyo po, matagal po na kayong gustong makausap kasi gusto kong sabihin sa inyo kung bakit kayo ang naging inspirasyon ko sa pag-aaral. Noong una, kala ko po isa lang kayong bayani sa nababasa ko sa libro, pang lecture, pang report, pang exam, pero habang mas nakikilala ko kayo, pagtanto ko na isa rin pala kayong simpleng estudyante noon. May mga pangarap, may mga pagsubok, at siguro may mga gabi ring napapagod at nagtatanong kung kaya pa. Kapag tinatamad po akong mag-aral, naiisip ko kayo. Iniisip ko po kung paano nyo pinag-aralan ng iba't ibang wika. Kung paano nyo hinasa yung talino nyo para hindi magyabang, kundi para ipaglaban ang katotohanan at tumulong sa bayan. Minsan, naiisip ko po kung kayo nga po sa panahon mas mahirap ang sitwasyon. Walang internet, walang modernong kagamitan, nakakapagtapos at nagiging mahusay. Ako pa kayang maraming oportunidad. Dr. Jose Rizal, tiniruan niyo akong huwag maliitin ang kapangyarihan ng edukasyon, na ang pag-aaral ay hindi lang sa grado at diploma. Ito rin ay magkaroon ng boses para magkaroon ng paninindigan para maging mas mabuting tao. Minsan po, nahihirapan na nga po ako. Minsan gusto ko nang sumuko. May mga problema sa buhay, sa pamilya, sa sarili, may mga pagkakataong parang kulang ang tiwala ko sa sarili ko. Pero kapag naiisip ko po yung tapang nyo, ang paninindigan nyo sa kabila ng panganib, parang bumubulong sa akin na magpatuloy ka, may dahilan ang bawat sakripisyo. Salamat po, Dr. Jose Rizal. Dahil sa inyo po, mas pinili kong magsikap, mas pinili kong mangarap, at mas pinili kong gamitin yung aking kaalaman para sa kabutihan. Po, gusto niyo pong kwentuhan ko po kayo sa nangyayari sa Pilipinas ngayon? Oo naman po, kinagagalak ko pong ikwento anong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Alam niyo po, marami na pong nagbago sa Pilipinas. Malayo na po kami ngayon, may sarili na po kaming gobyerno, watawat at boses. Hindi na kami sakop ng ibang bansa. Pero gusto ko lang pong maging honest sa inyo. Hindi pa rin po perpekto ang kalagayan namin. Mayroon pa rin pong mga pamilyang mahirap makapag-aral ang mga anak nila. May mga kabataang kailangan magtrabaho bago mangarap. Minsan po naiisip ko, kung nakikita niyo po ito, malulungkot po kaya kayo? Sa panahon namin ngayon, napakabilis na po ng lahat. May internet na, isang pindot lang, may impormasyon na po. Pwede kang magsalita at mag-post ng opinion mo kahit sino pa ang makabasa. Pero ang problema po, Dr. Jose Rizal, hindi lahat nababasa ay totoo. Maraming maling balita, maraming nag-aaway dahil sa opinyon. Minsan, imbis na magkaisa, nagkakawatak-watak pa po. Sa totoo lang po, minsan nakakapagod maging Pilipino. Nakakapagod makita ang mga isyong paulit-ulit. Korupsyon, sisihan, crab mentality. Pero alam niyo po kung bakit hindi ako tuloy nawawala ng pag-asa? Kayo po yon, Dr. Jose Rizal. Kasi kung kayo nga po sa panahon ng mahirap at mas mapanganib, hindi kayo tumigil na magsulat, magsalita at manindigan. Kami po ba kayang may mas kalayaan? Alam niyo po, gusto ko yung maging parte ng pagbabago. Hindi man sa malaking paraan agad, pero bilang estudyante, bilang anak, bilang simpleng mamamayan, gusto kong maging responsable, gusto kong mapanuri, gusto kong hindi basta-basta maniniwala sa nakikita ko. Siguro po, iyon ang paraan ko ng ipagpatuloy ang nasimulan nyo. Ang pagmulat sa isip, hindi sa pamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng kaalaman at malasakin. Pwede pong magtanong, kung may isa po kayong ipapayo sa kabataang tulad ko ngayon, ano po iyon? Paano po kami mananatiling may pag-asa sa gitna ng gulo?
Maraming salamat po sa inyong payo. Susundin ko po lahat ng sinabi nyo. Maraming salamat po, Dr. Jose Rizal. Hindi nyo po alam kung gaano kasaya yung puso ko na makausap ko po kayo ngayon. Maraming salamat po.